Hi guys, I am John Ray Pacturanan and welcome to my YouTube channel. So ang pag-uusapan natin for our lecture video is this example number 5 na nakikita nyo sa inyong screen. So sige, simulan na natin to class na isolve. So according dito, the non-prismatic compound beam is loaded as shown below. Span ABC has a flexural rigidity equal to EI, while span CD has a flexural rigidity equal to 1.5 EI. Determine the deflection at C using the virtual work method. So ito class yung beam na pag-uusapan natin, and I think familiar na kayo dito sa beam na to dahil sinolve na natin yung deflection ng C class using the double integration method. So sa pagkakataong ito, paano naman natin gagamitin ang method of virtual work sa pag-solve ng kanyang deflection. Okay? So sige, yung sinatin kasi class is an internal pin, di ba? So, ito yung medyo nagpa-complicated sa problem natin. So, punta na tayo sa OneNote class, no? So, I already pasted the problem. Basta ang tinatanong lang naman is the deflection at C. So, please take note that this beam is non-prismatic kasi nga ang nakalagay dito, yung ABC ay may flexural rigidity na EI while yung CD ay may flexural rigidity na 1.5 EI. Okay? So, dito muna tayo for the solution. The first step is of course, computin nyo talaga yung support reactions. So, di ba nga kapag mga compound beam, pinuputol natin yan class dito sa kung sa location ng internal pin. Tapos, hahanapin natin yung pin reaction. Then after nun, using equilibrium, hahanapin na lang natin yung mga support reactions. So, ito na class, yung reaction sa A ay 35/6 na pababa. Yung reaction sa B is 365/6 na paangat, and yung reaction sa D ay 15. Yung C class, since internal pin, 15 din siya. So, after natin mahanap yung mga support reaction, ang gagawin natin is i-establish na natin class yung moment function ng beam due to the real load. So, kung titingnan nyo class, ang beam natin, dalawang spans lang ang i-consider natin. So, yung iba baka nalilito. Sir, bakit dalawa? Di ba dapat tatlo? AB, BC, and CD. No, dalawa lang dito class. Kasi kung titingnan nyo, ang AB isang span, yung BCD isa rin yung span. Kahit may internal pin pa yan, no? Kasi dito distributed load na siya. So ang factor lang naman na pinag-uusapan natin sa pag-establish ng moment function is yung behavior ng mga loads. Okay? Hindi yung characteristic ng beam. So, sige. Pero kung gusto mo class, wala naman palang problema dito. Sir, gusto kong gawing tatlo. Gusto kong gawing AB, gusto kong gawing BC, and gusto kong gawing CD. Walang problema. Okay, kaya lang ang pinapresent ko dito is the easiest solution, no? So, kung gusto mo, gawa ka ng moment function sa AB, ang gagawin nyo dito is ikakat mo siya at point at the span AB, no? So, wait lang. Halimbawa, cut ka dito, AB. Create ka dyan ng moment function. Tapos, cut ka ulit dito sa BC. Create ka ulit dyan ng moment function. Wala namang problema doon class. Tapos, cut ka ulit at CD. Then, create ka ulit ng moment function. Pwede yon. Kaya lang, ako nang magsasabi sa inyo dito kung ano yung moment function na makikreate mo from B to C, yun din yung moment function na makikreate nyo from C to D. Okay, no? So, what if pag-isahin na lang natin yon? Anyway, since I assume nag-a-agree na kayo, bastang importante, ma-establish natin ya class yung moment functions ng beam natin. So, ang una kong gagawin is yung moment function from A to B. So, nandito na siya. Na-solve na kasi natin yung reaction. So, say, mag-cut nga tayo dito, gitna ng A and B. So, since triangle class, I made the ratio and proportion by myself na lang. So, this is 2.5x class. Okay? So, if you want to make sure na tama itong pagka-ratio and proportion ko sa triangle, you may just pause this video for a while. Okay? Basta that is 2.5x. O sige na nga, gawin natin siya, madaliin lang natin. Halimbawa, ito yung triangle, ito yung distance na x, di ba yung original base ng triangle natin ay 4 meters. Di ba? So, ito siya. Tapos, yung original height niya ay 10. Hanapin natin ang y. So, y is to x is equal to 10 is to 4. Di ba? So, ang kalalabasan dyan, class,
10 over 4 is 2.5, di ba? So therefore, y is equal to 2.5x. So ayan, no? I hope nasundan nyo yung pagka-ratio and proportion ko ng triangle. Erase na natin to. So next na i-consider natin class is lagay natin yung 35 over 6 na pababa and at a distance x. So taking summation moment at the point of cut, yung point x natin, mahahanap mo na yung capital M function natin ay negative 35 over 6x minus 5 over 12 x cubed. Okay, so ayan na siya. On the other hand, sa span BCD, and as I said, isahan lang yan na pag-drawing or pag-establish ng moment function. So, i-cut mo lang siya. Halimbawa, dito, bahala ka na kung saan mo siya trip. Ang mangyayari, erase ko lang to. Baba ko na siya. For BCD, ito na siya. This will be the distance x and ito ay x. Tapos, 4 meter. Then 35 over 6 na pababa. Baka yung iba magtatanong saan galing itong 20. Itong 20 class is the equivalent concentrated load of the triangle. So kung gusto mo makasigurado, ito yung computation niya, 0.5 ng 4 ng 10. So ang sagot natin dyan ay 20. Now, kung 4 meter ito, malamang yung ating rectangular load ay x minus 4. By the way, 365 over 6 din dito. Okay? So, pag nag-take ka ulit ng moment at x equals 0, isa lang ang clockwise moment natin, 365 over 6. And ang kanyang distance from point x is x minus 4. The rest ay counterclockwise. So, halimbawa, 35 over 6, ang kanyang distance from the cut is x. Then, itong 20 na tinutukoy ko class, so malamang yung ating center of gravity ng triangle, nandito siya, malamang this is 2/3 ng 4 or simply 8/3. Tama ba? Yes, tama yan. Kaya kung papansinin nyo, yung moment arm class ng 20 is x minus 8/3. Diba no? Yung moment arm niya ay x minus 8/3. I hope that is clear sa lahat. So, erase ko lang to. Okay na tayo dyan. And another counterclockwise is this triangular load. So, malamang this is 10, the quantity, x minus 4. Tapos, yung kanyang center of gravity is located x minus 4 over 2. Nakalimutan ko palang ilagay yung capital M dito. That symbolizes the moment function. So, this is always be a counterclockwise here, right? So, ito na siya. Further arranging the equation, ang magiging result is 365 over 6, the quantity x minus 4, minus 35 over 6x minus 20, the quantity x minus 8/3 minus 5x minus 4 squared. Okay? So, na-establish na natin class yung real moment function natin. Ang next na gagawin natin is i-establish naman natin yung mga moment function ng beam natin if we apply the unit load at point C. Bakit nga sa point C? Kasi class, ang tinatanong is the deflection at C. Okay? So therefore, maglalagay ka ng vertical load dahil deflection ang tanong. So dun mismo class sa location ng pin. And paano natin isosolve yung mga support reactions dito is the same way kung paano natin sinosolve yung support reaction doon sa unang beam natin, doon sa real beam. Ito no? So, putulin mo siya sa C. So, dito magkakaroon ng question, sir, pinutol ko siya sa C. Saan ko ba ilalagay yung 1? Sa kaliwa ng C or sa kanan? Ang tanong class is yun, pero ang sagot is kahit saan mo naman trip. Ang importante lang naman sa atin class, hindi yung reaction ng pin. Ang importante sa atin class is yung mga support reaction. So ako, inassume ko class na yung 1 ay nandito. Ulitin ko, inassume ko na yung 1 nasa kaliwa ng C. And therefore, walang load between C and D. Diba kung mapapansin nyo, walang load sa gitna ni C and D. So dapat parehas na reaction ay 0. But taking the moment, automatic dito, 1.5, 0.5 pababa doon. Sir, gusto kong ilagay yung 1 sa kanan. Diba no? Sabi mo, sir, mas gusto ko sa kanan siya. So, may mababago ba? Yes, may mababago. Pero, yung pin reaction lang, class. Diba? Again, yung pin reaction lang ang mababago dito. Kasi, kung titingnan mo ngayon, no? Erase ko lang ito. Yung pin, magre-react na ng 1. Diba? Tapos dito, magre-react na din siya ng 1. But still class, the reaction at D will remain 0 kasi if you want to take moment, moment at C, nagkontrahan na itong dalawa.
And tapos, itong 1, ganun din, mag-take ka ng moment sa A, 1.5 pa rin to. And sa B, 0.5 pa rin yung reaction sa A. So, my point here is, kahit saan mo class ilagay yung vertical na force C natin. Kung sa kanan ba siya or sa kaliwa. Okay? So, sa case ko, lagay ko lang muna siya dito sa kanan. Ay, sa kaliwa. Wait lang. Tapos, erase natin to. Erase din natin to. Ayan. So, lagay ko ulit yung reaction. This is 0. This is 0. Basta ang point ko lang kahit saan mo ilagay yung C, sa kaliwa ba or sa kanan, walang problema yun class. Kasi, ang importante yung support reactions natin. Now, after mo class, malaman yung support reaction. By the way, nakalimutan kong ilagay na yung reaction sa DI0. Ang gagawin mo na lang is i-establish mo nga yung moment functions ng beam. So this time, tatlo na ang i-consider natin, AB, BC, and CD. Okay, no? Kasi pinaghiwa-hiwalay sila ng mga concentrated load. So kapag nag-establish ka ng moment function sa AB, halimbawa, ikat mo lang yan somewhere here. So for the span AB, which is from 0 to 4 siya, ito na ang kalalabasan niya. So this is 0.5 pababa and this small m ay counterclockwise. So take moment at x equals 0. Yung small m natin ay negative 0.5x. Okay? So yan na ang sagot natin. On the other hand, kapag nandito naman sa BC, I am now referring to this, ikat mo lang siya dito sa pagitan ng B and C, and that is from 4 to 6 na, no? And establish mo yung moment function niya. Ang kalalabasan, idadamay na natin yung 1.5. Ang distance niya ay x minus 4. This is a clockwise moment. So, equals to 0.5x minus plus m. So, this will be the moment function from B to C. So, I hope malinaw yan. And lastly, sa span CD from 6 to 9, ganun din, ikat mo lang siya class somewhere here. O, bahala ka kung saang portion mo siya trip, basta between C and D lang. Okay? Tapos, ito na siya. Ang clockwise moment natin isa, 1.5 the quantity, x minus 4, that is equal to, counterclockwise ito, 0.5x, counterclockwise din itong 1 as x minus 6 plus m. Pag inarrange mo siya algebraically, 1.5x minus 6 kasi 1.5 times 4 is 6 equals 0.5x plus x minus 6 plus m. Ang ending, kapag inad natin ito class, magiging 1.5x din siya. So, ang ending dito class, maka-cancelled out din ito, ma-eliminate din siya. So, therefore, yung small m function pala natin from C to D ay 0. Okay? So, ayan, na-establish na natin class both the moment functions of due to the real load at the same time due to the unit load. So, proceed na tayo sa tabular solution. So, ito na yung table natin. Nakalagay na siya. Ang gagawin mo lang naman sa capital M, yung AB, di ba? Yung AB is from 0 to 4. Yung BC is from 4 to 6. And yung CD is from 6 to 9. So, sa AB, na 0 to 4 class, ang mangyayari, isulat mo lang yung capital M na na-derive natin. Negative 35 over 6x minus 5 over 12 ng x cube. Okay? So, sige, sulat natin yon. Negative 35 over 6x minus 5 over 12 ng x cube. Yung BC, sulat natin siya, pero kung maalala nyo, pinag-isa na lang natin yung BC saka yung CD kasi isang function din lang naman ang nagre-represent sa kanila. So, 365 over 6, the quantity x minus 4, minus 35 over 6x, minus 20, tapos ay x minus 8 third, minus 5x minus 4 squared. Okay, sige, sulat natin yan. Parehas sila, no? 365 over 6 x minus 4 minus 35 over 6x. Tama ba? Minsan kasi makakalimutin na ako. Yes. Minus 20 x minus 8 third. And lastly, minus 5
x minus 4 squared. Okay? So, recheck ko lang siya kung tama. Yes, tama. And ikakopy mo lang naman to para naman sa CD, di ba? So, for CD, ganon din class, 365 over 6 x minus 4 minus 35 over 6x minus 20 x minus 8 third minus 5x minus 4 squared. Okay? So, after natin masulat yung capital M function natin, ang next na concern natin is yung small m, pero nandito lang naman siya for span AB, negative 0.5x. So, lagay natin siya as negative 0.5x. For span BC, that is equal to 1.5, the quantity x minus 4 minus 0.5x. Tama ba? Tingnan ulit natin. So, ito siya. 1.5x minus 4, then minus 0.5x. Lastly, for CD, 0 siya. So, lagay mo na to. Then, next process tayo, integration na. So, ang gagawin mo lang naman, unahin natin tong AB. The integral of capital M. Yung capital M is negative 35 over 6x, no? Minus 5 over 12x cube. Tapos, ang kanyang small m ay negative 0.5x. So, ang limit is from 0 to 4. Ang sagot natin dito, class, ay 104.8889 siya. Okay? 104.8889. Next, na i-consider natin yung BC. So, that is equal to, mahaba-haba itong capital M, 365 over 6, the quantity x minus 4, tapos minus 35 over 6 ng x, then minus 20, then x minus 8 thirds, then another minus 5, minus 5, the quantity x minus 4 squared. Yun yung capital M. Yung small m is 1.5, the quantity x minus 4, tapos minus 0.5x. So, ayan. Ang limit niya ay from 4 to 6. Ang sagot natin ay equal sa 60. So, sige, lagay mo na lang siya as 60. Sa span CD class, there is no need for us naman to integrate kasi nga, katulad ng nasabi ko, kung yung isa dito sa dalawa class ay 0 na, so malamang isi-0 mo na to. 'Di ba? Ulitin ko, kung isa dito sa dalawa ay 0 na, so yung capital M hindi 0, pero yung small m ay 0, so automatic 0 na yan. Next is the flexural rigidity. So since non-prismatic to, according dito, yung span A to B ay EI, tapos B to C EI. Kasi di ba span ABC has a flexural rigidity equal to EI. So both AB and BC ay equal sa EI. On the other hand, yung CD natin is 1.5 EI. Di ba? Yun yung nakalagay sa problem. While span CD has a flexural rigidity equal to 1.5 EI. So therefore, ang last step is i-divide mo lang naman siya ng EI, 104.8889 all over EI, tapos 60 all over EI. So malamang 0 over 1.5 EI is still 0. So pwede na natin, class, i-conclude dito by taking the sum of the data sa last column as the deflection at C is equal to 104.8889 plus 60. So ang sagot ay 164.8889 over EI. So pwede na natin dito, class, i-conclude na yung talagang deflection ng C natin is equal to 164.8889 all over EI, yung assumption natin, class, sa unit load ay pababa siya. So, ibig sabihin, tama yung assumed direction natin ng deflection na bumaba siya. So, this will be a downward motion or a downward deflection. So, ito na siya, class. I-check na lang natin using the double integration method kasi nga nasagutan na natin to in DIM. So, expected mo na since pababa siya, di ba dapat ang maging sagot natin sa DIM ay negative 164.8889. So, tingnan natin yun, class. Ito na siya.
The deflection at C is negative 164.8889. So therefore, hindi tayo class nagmamagic. Dalawang methods na ang ginamit natin para isolve itong problem na to and parehas sila tumutugma ng sagot. So ayan class, natapos na natin class isolve itong problem natin using the method of virtual work. I hope may natutunan kayo sa akin and ingat na lang kayo. Okay? So, i-end ko na to para makapanood pa kayo ng next lesson ko which is the virtual work method. This time, i-apply naman natin sa mga frames. So, bye-bye!